Claudio, nandyan ka na pala. Kumusta ang biyahe? Ayos naman, ay mameng. May pasahero kahit paano. Oh, ay gising na pala si Enzo. Si tatay po. Tulog pa. May dala akong puto, pandesal at kape. Oo, tulog pa ang tatay mo. Ang agang nagising ni Enzo, hinahanap ka yata. At saka parang sanay na si Enzo sa oras ng uwi mo. Ilagay mo na lang muna sa mesang mga dala mo. Opo, Nay. Enzo, may pasalubong ako sa'yo. Bumili ako ng gatas mo, 2 karton, saka diaper. Nako, nakakatuwa naman ang batang yan. Kahit paano nagre-react pag kinakausap. Oo nga, Nay. Kaya mahal na mahal ko ang batang ito eh. Siya lang ang naiwan sa akin ng nanay niya. Hindi nga lang sana namatay agad si Marisa. Sana may katuwang ako sa pag-aalaga sa kanya. Claudio, wala na tayong magagawa. Hayaan mo at narito naman ako. Tutulungan kita sa pag-aalaga kay Enzo hanggang sa kanyang paglaki. Ikaw kumain ka na rin bago ka magpahinga. Puyat ka sa magdamag na pagtatrabaho kaya kailangang lagyan mo ng laman ng tiyan mo. Opo, Nanay Mameng. Kakain din ako. Ipagtitimpla ko lang muna ng gata si Enzo. Babiyahe ulit ako mamayang alas 7 ng gabi. Kailangan ko makaipon para sa therapy ni Enzo para sa kanyang autism. Pero bago ako matulog, lalaban ko muna yung maruruming damit namin. Huwag mo munang intindihin ang mga labada niyong mag-ama. Ako na lang ang maglalaba nun. Kung hindi na po, Nay. Ako na po ang gagawa. Kaya naman kung pati paglalabay, iaasa ko pa sa inyo. Magpahinga na lang po kayo. Hindi na kayo bata, Nay. Dapat mas marami ang pahinga nyo kaysa sa trabaho. Napakabait mong anak, Claudio. Kaya hindi na ako nagtataka na napakabait mo ring ama. Responsable ka at talagang walang iniisip kundi ang ikabubuti ng anak mo. Claudio, sigurado ka na sa pangalan ng baby? Oo naman. Sabi ko na, di ba? Enzo. Hindi ba parang masyadong seryoso? Baka paglaki niya, sobrang tahimik niya naman. Hindi. Magiging makulit siya. Sigurado ako. Bakit? Anak natin eh. Excited ka na talaga? Excited na rin ako pero kinakabahan. Ako rin. Hindi pa ako marunong magpalit ng diaper. Pero mapag-aaralan naman yan. Matututo ako. Pangako? Oo, pangako. Hello, Enzo. Ako ito, tatay mo. Hindi pa nga lumalabas, kinakausap mo na. Baka narinig na niya ako. Kailangang masanay na siya sa boses ko. Kapag dumating na siya, huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo. Oh, teka, bakit parang ikaw ang aalis? Hindi naman, sinasabi ko lang. Hindi ka aalis. Tayong 3 ang magkakasama. Isang buong pamilya. Narinig mo? Baby natin yan. Bilib ako sa tapang mo. Claudio, Nandito lang ako. Bakit? Okay ka lang ba? pagod lang ako. Uy, magpahinga ka. Kailangan bumawi ka ng lakas para makalabas ka kagad dito sa ospital. Mamaya, pupuntahan ko sa nursery si Enzo. Nakita ko na siya kanina pero gusto ko siya makita ulit ng paulit-ulit eh. Claudio, salamat. Salamat. Para saan? Sa lahat. Teka, bakit parang nagpapaalam ka? Hindi, pagod lang talaga ako. Basta, alagaan mong mabuti ang anak natin, ha? Oo naman. Sisiguraduhin kong magiging masaya ang pamilya natin. Mahal kita, Marisa. Mahal din kita. Umiyak si Enzo. Enzo? Anak? Oh, bakit ka umiyak? Baka basa ng diaper nito ha. Teka, titingnan ko nga. Naku, basa na nga. Uy, tana anak. Alam mo, kahit iniwan na tayo ng nanay mo, hindi kita pababayaan. Sayang nga lang at hindi na niya nahintay ang paglaki mo. Pero alam ko, babantayan pa rin tayo ng nanay mo kahit wala na siya dito sa mundo. Enzo, dito ka lang anak ha. Magpapalit lang ako ng damit para makabiyahe na.
Oo, basta dyan ka lang. Maglaro ka lang dyan, ha? Sandali lang ako. Maghanda ka na, Claudio. Ako nang bahala kay Enzo. Salamat po, Nay. Mag-iingat ka, ha? Kapag nakaramdam ka ng antok, magpahinga ka sandali. Umidlip ka. Mahirap magmaneho ng motor kapag inaantok. Baka madisgrasya ka o makadisgrasya. Opo, Nay. Nakatulog naman ako ng maayos kanina kaya baka di ako antokin mamaya. Kung bakit ba naman kasi paggabi ka pa bumabiyahe, pwede namang sa umaga na lang hanggang hapon. Mas okay po pag gabi. Kakunti ang namamasada. Kukunti rin naman ang pasahero at saka mas delikadong bumiyahe kapag gabi. Nag-iingat naman po ako. Tama yan. Kailangang mag-ingat palagi. Oh, Nay, may booking na. Sige na po. Alis na ako para makarami. Nay! Tay! Nandito na po ako! Enzo, anak! Nandito na si tatay! Matula yatang tao. Nasaan ba sila? Claudio! Buti nandyan ka na. Umuwi lang ako saglit. Bakit Ate Menchi? Saan ka galing? Nasa si nanay tatay? Si Enzo nasaan? Claudio, dinala namin sa ospital si Enzo. Ha? Bigla siyang nilagnat kagabi ilang oras pag alis mo. Ayaw tumigil ka iiyak. Ang taas ng lagnat. Natakot kami ni nanay kaya isinugot na namin sa ospital. Ba't di niyo ako sinibayan agad? Kumusta si Enzo, ha? Nagkagulo na nga kami. Nalimutan na naming i-chat ka. Pero wag ka nang mag-alala, okay na si Enzo. Bumaba na nga ang lagnat niya. Nasa ospital si nanay at tatay nagbabantay. Umuwi lang ako saglit kasi walang mag-aasikaso sa mga anak kong naiwan sa bahay namin. Ako, salamat sa pag-aasikaso sa anak ko, Ate Menchi, ha? Sino pa bang magtutulungan kundi tayong magkapamilya? Kanina pa ako rito nakatambay malapit sa labas ng mall pero wala pa rin nagbubuka. Bukas pa naman ang mall pero matuma lang ang pasahero. Hello? Nay? Kumusta? Nakakain ka na ba? Opo, Nay. Kumain na ako kanina habang wala pang pumapasok na booking. Bakit po kayo napatawag? May ipabibili sana si Enzo, yung paborito niyang crackers. Ubus na kasi. Sige po. Bibili ako mamaya. Pasalubong ko sa kanya. Huwag mong kalimutan ha, at saka mag-ingat ka dyan. Opo, Nay. Lagi naman ako nag-iingat eh. Ayan. May pumasok ng booking. Sa wakas. Pupuntahan ko na agad ang pasahero. Nag-text si Ate Menchi. Isinugod daw ni nanay si tatay sa ospital. Nay, ano nangyari kay tatay? Bakit mo siya dinala dito sa ospital? Dumadaing kasi. Nahihirapan daw siyang huminga kaya dinala ko na rito sa ospital. Pinakiusapan ko na lang muna si Menchi na bantayan si Enzo. Kumusta naman po ang tatay? Ayun, natutulog. Pero sabi ng doktor, kailangan siyang i-confine. May pneumonia raw kaya mas mabuting nandito siya sa ospital para ma-monitor ang kondisyon niya. Sige po, Nay. Dodoblein kong kahit para kumita ng mas malaki para sa mga gamot at bayarin dito sa ospital. Puro ka na lang trabaho. Hindi ka na makapagpahinga ng maayos. Kailangan kong kumita, Nay. Walang mangyayari sa atin kung unahin natin ang pahinga. Lalo ngayon na kailangan natin talaga ng pera dahil meron tayong pagkakagastusan. Nahihiya na kasi ako sa'yo, anak. Alam kong magastos ang pagpapalaki mo kay Enzo. Tapos sasali pa kami ng tatay mo sa iisipin mo. Nay, huwag niyo na pong isipin yun. Sino pa ba ang tutulong sa magulang kundi ang anak niya, di ba? Malalagpasan din natin ang lahat ng problema, Nay. Sigurado yan. Anong oras ka aalis para bumiyahe, Claudio? Gaya pa rin ng dati, Ate Menchi. 7:00. Hindi pa rin makakauwi si nanay dahil kailangan ng bantay kay tatay sa ospital. Hindi pa nga rin alam kung kailan lalabas ng ospital si tatay. Kaya ako na lang muna ang bahalang mag-alaga kay Enzo mamaya pag alis mo. Salamat, ate. Huwag mo nang alalahanin ng bata. Huwag mo rin masyadong isipin ng tatay. Binabantayan siya ng mga doktor sa ospital. Mag-focus ka sa pagmamaneho at delikado sa daan, lalo na't gabi. Oo, ate. Lagi naman akong alisto eh. At maingat din ako sa daan.
Kahit na alisto ka at nag-iingat, paano yung ibang nasa kalye? Lalo ng mga kamoteng driver. At saka hindi ba kung kailan gabi, tsaka rin lumalabas ang mga masasamang loob para gumawa ng hindi maganda sa kapwa nila? Kung sa bagay, tama ka naman dyan ate. Kaya kailangan talagang mag-ingat ng mabuti. Oo, mahirap nang magsisi sa huli. Lagi mong isipin, may anak ka at pamilyang umaasa sa'yo pag uwi. Pasado 12:00 na ng ating gabi. Wala pang kasunod yung huling booking ko. Kanina pa ako nakatambay dito. Nilalamok na ako. Sana may mag-book na. Plano ko pa namang dumaan sa ospital mamaya para dalawin si tatay bago ako umuwi. Uy, ayan. May booking na. Papuntang Caloocan. Teka, pupuntahan ko na to agad. Ayun yung nakapin na address. Paparada na ako doon. Nasaan kaya rito yung pasahero? Ikaw ba si Claudio? Opo. Kayo ba yung nag-book? Oo, ako nga. Sige sir. Ito ang hairnet at helmet oh. Pakisuot po tapos sakay na ho kayo. Okay na. Ano sir? Biyahe na tayo? Tahimik tong pasahero ko ha. Pero okay lang. Marami na akong naisakay dati na hindi talaga mahilig makipag-usap. Sir, tama po ba yung destination na nakapin? Oo. Sorry po, may tumatawag lang. Hello? Nay? Nasaan ka na? Nay, may biyahe pa po. Dadaan ako dyan bago ako umuwi. Sige, mag-iingat ka sa daan, ha? Salamat po, Nay. Sige na po, may pasahero ako eh. Sige na, Nay, bye. May anak ka? Opo, sir. Lalaki. 3 taon na. Maliit pa pala. Opo, kaya kailangan ko makauwi. Diyan lang ako sa bandang unahan. Sige po, sir. Teka lang ha. Bababa ako. Sir. Yung bayad niyo, sir. Ito pa! Huwag! Tulong! Tulong! Saklang mo! Tulungan niyo ako! Tulong! Bakit kaya wala pa si Claudio? Dati naman umuwi na siya bandang alas 4 o alas 5. Aba, tirik na ang araw, wala pa siya. Nay, ba't po napatawag ka? Nandyan na ba si Claudio? Nakauwi na ba siya? Wala pa nga po, Nay. Nagtataka na nga ako kung bakit wala pa siya eh. Sabi niya sa akin dadaan siya dito sa tatay mo bago siya umuwi. Pero hindi naman dumaan dito. Aba, nasa na kaya siya? Huwag ka nang mag-alala, Nay. Paaalam ko agad sa'yo pag dumating na si Claudio. Siya, sige. Sino kaya itong nag-chat? Hindi ko naman kilala pero ang chat niya nagtatanong kung kilala ko si Claudio. Re-replyan ko na nga lang. Baka importante. Sabi ko sa reply, kilala ko si Claudio. Nag-chat ulit. Sabi, member siya ng SWAT team. At na-recover daw nila ang motor, ID at mga gamit ni Claudio at... Ano? Pinagsasaksak daw sino? At dead on arrival sa Caloocan Medical Center. Diyos ko, sino bang tinutukoy niya? Si Claudio? Si Claudio bang sinasabi niyang pinagsasaksak at dead on arrival sa ospital? Diyos ko, hindi ito pwedeng malaman ni nanay. Baka kung ano mangyari kay nanay pag nalaman yung nangyari kay Claudio. Sana hindi mo na makarating kay nanay ang balita. Natatakot ako sa pwedeng mangyari kay nanay pag nalaman niya to.
Diyos ko, ano ba naman to? Panginoon, bakit ganito? Bakit nangyari ito, Diyos ko? Kailangan malaman ko kung totoo mga sinasabi sa akin. Pupunta ako sa Caloocan. Titingnan ko lang ang kapatid ko kung talagang siya yun. Hindi ako maniniwala kung hindi ko siya nakikita. Kahit mahina rin ang loob ko, kailangan ko maging matapang. Hindi pwedeng ganito lang ako. Kung totoo man ang nangyari kay Claudio, kailangan ko siyang makita. Kailangan masiguro kung totoong wala na nga ang kapatid ko. Claudio, maghintay ka lang dyan. Pupunta ako. Kahit ano pa ang makita ko, kahit gaano kasakit. Kailangan kong harapin. Panginoon, sana kayanin ko ang nangyaring ito. Anak, kanina ka pa pabalik-balik dito. May gusto ka bang sabihin sa akin? Sabihin mo lang kung may problema pag-uusapan natin. Huwag mong sarilinin. Nay, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo pero hindi ko kayang magkunwari na walang nangyari. Nay, may nagsusot sa akin tungkol kay Claudio. Sinaksak siya ng pasahero niya at kinuha ang motor niya. Pumunta ako sa Caloocan para makasiguro pero Nay, si Claudio nga talaga yun. Ang kapatid ko. Si Claudio. Wala na siya. Anong sinasabi mo, Menchi? Huwag mo naman akong takutin ang ganyan. Nakausap ko pa siya kagabi. Paano mo nasasabing wala na siya? Menchi, sabihin mo sa akin na hindi totoo ang sinabi mo. Hindi patay si Claudio. Buhay ang anak ko. Buhay siya. Nay, sana nga hindi siya yun pero nakita ko siya. Sa morgue ng ospital, hinawakan ko ang kamay niya, tinawag ko ang pangalan niya, at hinintay ko siyang dumilat. Pero hindi na siya sumagot. Hindi na siya pumangon. Nay, kahit sobrang sakit nito, kailangan nating harapin na wala na si Claudio. Nay, nasa TV yung sumaksak kay Claudio. Tingnan niyo. Sa pamilya ng napatay ko. Pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Ginawa niya yon, pinlano niya yon. Siya lang na isang tao, siya ang kumitil sa buhay ng anak ko. Gusto kong magharap kami. Gusto ko yung tinarak niya sa anak ko. Yun ang itatarak ko din sa kanya. Gusto kong maghirap din siya. Maraming nagsasabing dapat siya na lang ang mamatay. Pero kahit siyang mamatay, hindi pa rin mabubuhay ang kapatid ko. Sana hindi siya mamatay. Sana doon na lang siya sa kulungan. Sana malumpos siya. Yung maranasan niyang hirap kung paano naghirap ang kapatid ko habang sinasaksak niya. Sana hindi na siya makalabas sa kulungan. Napakasama niya. Hindi namin siya mapapatawad. Walang kalaban-laban ang kapatid ko. Naghahanap buhay lang yung kapatid ko. Bakit ganun ang ginawa niya? 10 beses man siyang patayin. Hindi pa rin sapat. Dahil patay na ang anak ko, hindi na niya maibabalik ang buhay ni Claudio. Nay, tingnan niyo po si tatay. Sobrang lungkot niya sa pagkamatay ni Claudio. Todo pakiusap nga siya sa ospital na
Palabasin na muna siya dahil gusto niyang dumalaw sa burol ni Claudio. Mabuti nga't pumayag ang doktor niya. Kaya kahit naka-wheelchair pa hindi na yun inintindi ng tatay mo. Ang mahalaga sa kanya ay makita si Claudio. Mahal na mahal po ni tatay si Claudio. Junior niya yun eh. Halika, Menchi. Sumilip ulit tayo kay Claudio sa kabaong niya. Ayan na si Claudio na eh. Ayaw man nating tanggapin. Talagang wala na siya. Hindi ko inasahan na mangyayari sa kanya yan kasi napakabuti niya. Claudio, hindi man lang tayo nagkaroon ng magandang paalaman. Lagi mong tatandaan na nandito lang kami. Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ang anak mo sa abot ng aming makakaya. Claudio, alam mo naman na mahal kita, anak. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Hindi namin pababayaan. Tulong-tulong kami dito. Alam mo naman, pag nagbabiyahe ka, kami naman ang nag-aalaga sa anak mo. Kaya magpahinga ka na, Claudio, anak ko. Mahal na mahal kita. Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9. Wednesday na! Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.